So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, lumiliit na po ang mundo ni Harry Roque. Ito, hindi to fake news kasi kanina lang, kinumpirma ng NBI na yung pasaporte ni Harry Roque kansilado na. So, ibig sabihin nun, kung saan man naroroon ito si Harry Roque, hindi na po siya makakalabas ng bansang yon. At it's getting better mga ka-Streetwise, no? So, sa kabila nga po nung pagkansila nga ng passport ng taong ito, ang kasunod pala nito is yung red notice sa Interpol. So, aarestuhin na po si Harry Roque pabalik ng Pilipinas. Okay. So, mas maganda kasi dito mga kababayan, no? Yung NBI mismo mag-explain. Okay? So, may video ako dito, pero bago natin i-play yung video, sa report muna tayo. So, sabi dito, no escape. Harry Roque's passport revoked as government seeks red notice. O, di ba? Kapal ng mukha kasi. So, sabi dito, mga kababayan, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Winston Jan Casio, disclosed that the Pasig Court has ordered the cancellation of the passports of former presidential spokesperson Harry Roque and 3 others. So, andun nga po si Cassandra Leong, yung iba pa, yung sa mga Pogo, pero magpo-focus po tayo kay Harry Roque lang. O, di ba? So, kaninang hapon pa lamang ay nagbigay ng kautusan ang Branch 167 ng Pasig. No? RTC, through Honorable Judge Ana Tomacruz, kinansilan na po ang pasaporte, no, nilang 4. No? So, ngayon, ito yung sinasabi ko matagal na po kasi may kaso si Harry Roque nung Mayo pa lang. So, ang tagal, no? May, June, July, August, September, October, November. So, 6 na buwan. No? So, pero, okay, sige. Kahit nasabihin na nga na po natin na mabagal yung proseso para ipakancel nga po yung passport ni Harry Roque. Ang importante po ngayon, uhulihin na po siya. At mukhang siguro, sabihin na nga po natin na mas malaki po yung porsyento na mahuli po siya ngayon. Kulong ka, Harry Roque, kasi yung kaso ni Harry Roque po, mga kababayan, qualified human trafficking. So, non-bailable case po yun. So, ito-play po natin yung interview nga po nito ni Winston Casio ng NBI ba to? ng Organized Crime Group, no? Yan, ano bang, yan? Teka lang So, i-explain niya nga po ito. Yan. So, PAOCC. Philippine Anti-Organized Group. Presidential Anti-Organized Crime Group. Okay. Ang gulo. Presidential Anti-Organized Crime Commission pala. Okay. Sige. So ano pala to? Utos pala ni PBBM ito. Presidential Anti-Organized Crime pala ito Oh. Sige. Ba ay nandoon pa rin sa the Netherlands base po sa inyong monitoring? Kagabi po, pinapanood po natin yung kanyang vlog and we have good reason to believe that he's still in the Netherlands po. Okay. So, ang Netherlands po ba, meron tayong extradition treaty with the Netherlands, ang Pilipinas? Upon checking po, ay wala ho tayong extradition treaty with regards to the Netherlands. Okay. Pero marami hong pamamaraan para po mapabalik si Ginoong Roque dito. Ngayong meron na ho tayong request for Interpol red notice. Corina, I am at liberty to inform the public now na kaninang hapon pa lamang ay nagbigay na ng kautusan ang Branch 167 ng Pasig Regional Trial Court through the Honorable Judge Ana Tomacruz. Kinansila na po ang pasaporte ni Ginoong Roque, ni Binibining Catherine Cassandra Leong, ni Binibining Ronaldin Baterna at ni Ginoong Dennis Cunanan. Sa pagkakakansila po na ito ng kanilang mga pasaporte, lalo na sa parte ni Ginoong Roque, mas mapapabilis na po siguro ang pag-grant ng red notice sa gobyerno natin. Ayun, okay. So, para lang po klaro, this is for human trafficking. Ano po ba yung eksaktong kaso ni Ginoong Roque? Kasi ang dami pong nagkakasuhan ngayon, baka nalilito na po kaming lahat. Dalawa ho ang kaso ni Ginoong Roque. Yung una po ay yung warrant of arrest na nilabas po ng Angeles Regional Trial Court. That is for qualified trafficking in persons. At nitong Agosto naman po ng kasalukuyang... So yun yung non-bailable case. Yung qualified human trafficking. Taon, nagkasampa po ng kaso sa kanya ang National Bureau of Investigation inciting to sedition primarily. At meron na rin hong nilabas na warrant of arrest para kay Ginoong Roque sa kasong iyon.
Pero Ayun, ang basis oo. po natin ng request, Ma'am Corina, is a qualified trafficking in persons. Right. Yung desisyon po para makansela ang kanyang pasaporte ay nagmula or originates from the Philippine government. Opo, siyempre po kasi kinakailangan po a local competent court has to cancel their passport para po maging basihan din po sa agarang pagpapalabas ng red notice in relation to Mr. Roque. Kanina nga po, ipinagbigay alam sa atin ng Department of Justice sa pamamagitan ni Undersecretary Nicholas Felix T. Nakanselado na po ang passport ng 4 na mga nabanggit na mga individual. So, okay, para lang po malinaw, naglabas na rin po kasi ng pahayag si Ginoong Roque, at ang kanyang ini-invoke, yung kanya pong binabanggit ay itong tinatawag na International Principle of Non-Refoulement. Hindi po namin maintindihan lahat kung ano po yun, pero sabi niya, ito po daw ang pipigil doon po sa pagkansela ng kanyang passport, gayon din po ang pag-issue ng red notice or Interpol red notice laban sa kanya. Ma'am, that is already moot and academic. Okay. Naglabas na nga po ng cancellation ng kanyang pasaporte ngayong araw, ang Pasig RTC. Dapat nating tandaan na sa Ginoong Roque ay nakasuhan ng kasong kriminal, hindi ho kasong politikal. Ang amin pong basihan ng pag-request ng red notice sa kanya ay qualified trafficking in persons, of Ayun. which the Netherlands is a party to the United Nations Transnational Organized Crime Convention. Ayun, kaya naman pala. Kasi hindi nga po daw absolute yung proteksyon nitong sinasabing non-refoulement principle. So ayan na, moot and Precisely, academic. Yes, so now that his passport is cancelled, ano pong ibig sabihin nito? So yung non-refoulement po na yan, ayun po yung gagamitin ni Harry Roque para di daw po siya makulong at mapauwi sa Pilipinas. Kasi kulong siya dito eh. Once na naaresto po yan, pag-uwi niya na Pilipinas, kulong po yan. So, ang final pala kasi yung kaso sa kanya kasi is hindi naman to political na case. Di ba? Criminal case po ito. At ang malupit nga dito mga kababayan, itong human trafficking po kasi, qualified human trafficking, pinagbabawal din po talaga yan. Isa yan sa mga kinukundina, no, ng Netherlands kung saan man siya naroon. Pati na rin po ng Germany. Di ba kasi dalawa po yung hiningin niya po ng asylum eh. Yung Netherlands at Germany. Parehas po yan, mga kababayan, na na ayaw sa human trafficking. Advokasya po nila yan. At alam po ng buong mundo kung gaano po binaboy ni Duterte yung Pilipinas sa pamamagitan ng Pogo. Dahil ang Pogo nga po is human trafficking. Oh. Po yung pag-issue ng red notice. That means to say that the cancellation of the passport will serve as an additional basis for the immediate issuance of the red notice by the Interpol. And upon checking, the Interpol is the Netherlands and even Germany, because we do believe that he also has a pending asylum petition before the Federal Republic of Germany. So we do believe that the cancellation of the passport will expedite the issuance ng red notice by the Interpol. Both countries, ma'am, are state parties to the Interpol and to the United Nations Transnational Organized Crime Convention, yung tinatawag po nating Palermo Statute. So these two could serve as a basis of his deportation to the Philippines, not extradition. Nasa magkaiba yun, ha? Magkaiba yung deportation sa extradition. So, di na po natin kailangan ng request para ma-extradite si Roque kasi in the first place nga daw pala, wala pala tayong extradition treaty sa Netherlands. Pero, pwede siyang deportation. So, made-deport ka, Harry Roque. So, ngayon, alam nyo, napaka-ironic dito mga kababayan, no? So, syempre, ang dami pong bla-bla-bla ni Harry Roque. Alam nyo, nakakatawa, no? Sabi ni Harry Roque nung una, hindi daw po siya maaresto kasi hindi naman daw po arrest warrant yung red notice. Sabi niya yun, di ba? Na-content ko ata sa birahan yun eh. Na, hindi ako maaresto. Sabi niya ganun. Kasi ang red notice na Interpol hindi yan arrest warrant. Hindi ko siya arrest warrant pero maaresto ka pa rin. So, kung hindi ka pala maaresto at ang dami mong alam, bakit nagmamakaawa ka na? Bakit humihingi ka na ng dasal? Ano to eh? Sign of desperation na to eh. Hindi naman to I am a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas agad. I am a creature of prayer daw. Pero ng human trafficking. Hindi, may probable cause kasi. So, pag may probable cause, ibig sabihin nun, malakas ang ebidensya laban sa'yo. Ganun lang yun, di ba? Dito.
So, ang point ko dito, no, humingi na po na siya ng dasal. Humingi na po na siya ng dasal, nagmamakaawa na po siya. So, ibang-ibang Harry Roque po ito, di ba? So, akala ko ba di ka mahuhuli? Akala ko ba malakas ka dyan sa Netherlands na malabo kang maaresto kasi asylum seeker ka? Oh, bakit ngayon takot na takot ka? No, continue, sige. I am a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas sa ganitong katagal kung hindi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po, I need your prayers. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong spokesman bayan nagsasabi, narito pa rin po ako, malaya, isang asylum seeker, at nagsasabi, let's continue to pray for my personal safety, my freedom, for Tatay Digong, for BP Sara, for the Philippines, and for Marcos Jr. Pagdasal po rin natin siya, natanggapin na ang kanyang karamdaman at magbitiw na sa pwesto dahil ang kinakailangan ng buong Pilipinas. Makita mo? So, Gago rin talaga to, no? Hingi ka ng dasal sa taong bayan. Tapos nalaitin yung presidente, pagbibintangan mong adik. Kasi karamdaman na, di bang karamdaman na sinasabi ng mga to? Adik, ano naman eh. So magparehab, no? So paano ka? Alam mo, kahit buong mundo magdasal din sa'yo, Harry Roque, kung ganyan yung ugali mo, hindi makikinig ang Diyos sa'yo. Di ba? At in the first place, bakit ipagdadasal si Digong eh? Binastos nga ni Digong yung Diyos. Minura niya pa yung Santo Papa. So ano yan, may Diyos lang kung kailan nyo kailangan. Kung kailan nyo kailangan yung Diyos, doon lang kayo naniniwalang may Diyos. Wala ko lang kasi ako agnostic naman po ako mga kababayan. Pero syempre, no, sa mga tao naniniwala sa Diyos na katulad nga po ni Harry Roque, napaka-ipokrito naman po nito. Di ba? So yun, no, so ibig sabihin nito mga streetwise, no, it's matter of time na lang po talaga na si Harry Roque po talaga mga malamang couple of months. O baka mas maaga pa doon. Baka mahuli na po si Harry Roque. At syempre, napakaganda po talaga makita yan. Na makikita po natin si Harry Roque na uwi ng Pilipinas, nakaposas, and then makukulong. O, di ba? Doon, di ba? Doon. Maraming lalaking walang t-shirt doon sa kulungan. Di ba? Gusto nyo, di ba? Kapag lalaki, gusto nyo bubaran. Loko-loko to si Harry Roque. So, yun mga kababayan, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa isang napakalaking update nga na nangyari nga dito kay Harry Roque. So, kayo ba, naniniwala ba kayo na mahuli na po si Harry Roque? Kasi, isa lang pala passport ni Harry Roque, no? Isa lang pala. So, hindi siya katulad ni Saldico na gumamit ng ibang passport. Kaya nakatakas. No? So, yun na. So, yun mga kababayan, no? So, dyan sa replay. So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, no, pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan. Pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na rin content. So, thank you. Salamat and bye-bye.